Iniimbestigahan na ng National Bureau of Investigation ang mga mabibigat at mapanghamong pahayag ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at anak niyang si Vice President Sara Duterte. Ang mga binitawan nilang salita, meron na bang pananagutan sa batas? Alamin sa pagtutok ni Joseph Moro. Mabigat! Pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. Mapanghamon. I'm challenged to the military itself. Kung protector sila ng Constitution, are they willing to still protect the president who is a drug addict for another 4 years? Ang mga sinabi ni Vice President Sara Duterte at amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, iniimbestigahan na ng National Bureau of Investigation. Pero anong pananagutan sa batas kung meron man ng ganitong klase mga pananalita? Para sa mga abogado na kausap namin, hindi na lamang ito simpleng freedom of speech o kalayaan sa pagpapahayag. Ito kasi pinag-uusapan natin dito ay halimbawa newly constituted authority, those of presidente, tapos public officer yung sangkot. Although hindi ka dapat ma-penalize for your speech, but there are certain speeches like incitement. Under the revised penal code, may ilang speeches na nape-penalize. Para kay dating Integrated Bar of the Philippines, President Attorney Domingo Cayosa, maaaring pumasok sa paglabag sa Anti-Terrorism Act of 2020 ang pagbabanta sa buhay. Partikular sa Section 4 nito na itinuturing na terorismo ang paggawa ng anumang makakapatay o makakasakit o makakapaglagay sa panganib sa isang tao. The anti-terrorism law kasi very broad. Okay. And if you were the prosecutor, you would rather use this, number one, because you have more leeway. It punishes threat to commit terrorism, Section 5. Okay? It also punishes conspiracy to commit terrorism. And what's conspiracy under that law? 2 or more. You sow fear, di ba? Or you intimidate the government. Pero hindi rin daw kailangan na isagawa na ang plano bago mapanagot. The act itself need not be executed. Because nga, if it's anti-terrorism law, a plan, a proposal, a conspiracy, even if you don't execute, is already covered by the law. That doesn't need for the threat to be active. The fact that the threat is made could already be penalized. Dagdag pa ni Cayosa, bukod sa Estado, meron pa raw pwedeng magreklamo para sa libel o slander. Ang pinakamatinding complainant dyan with respect to the Vice President is the First Lady. Because she made allegations that, di ba, sabi niya siya naman, pinagmumura-muna sila. Siya naman may pasimuno dyan sa pagbibigay ng mga envelope for pagbabribe, di ba? In the sense, yung sinasabi niya, pinadala mo pa video. So you are actually imputing a crime against the First Lady. Sa mga pahayag naman patungkol sa pagbawi ng suporta ng militar sa Pangulo sa mga katulad na sitwasyon, pwede raw itong maging basehan para sa reklamong inciting to sedition. If those statements or utterances that you make tend to disturb the person from performing the functions of their office, so that's an arguable element. If it could instigate others to do it themselves, no, for unlawful purposes. Pwede din if your speech will lead to stirring up the people against lawful authorities. Pero maaaring di raw ito madaling patunayan. Suggestive yung statements, no, hindi siya explicit in the incitement. But I think that while it may be difficult to prove the intent, kung ako yung huwes, titingnan ko rin naman yung kabuuan. In effect, ang sinasabi niya, kayo sabihin nyo na lang siya, parang withdraw of support. Yes. That's the usual scheme na ginagamit para hindi maging coup d'etat. Because our laws now define punish coup d'etat. Ang nakalagay doon, swift attack. So, ang ginagawa ng mga gustong maghikayat ng ganyan coup d'etat, hindi nila sasabihin labanan yan. Sasabihin, mag-withdraw kayo. Para sa mga abogadong nakausap namin, maaga pa sa ngayon para masabi kung ano-ano talaga ang mga naging paglabag sa batas. Kailangan pa ng masusing investigasyon para makapaghain ng matibay na kaso.
Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.